Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ikalawang kabanata. 18 taon gulang. Nang inalis nito ang helmet, ang itim na buhok nito ay bumagsak lagpas balikat. Ang lingkod ay tinulungan siya alisin ang mabigat na baluti sa dibdib, mga braso at hita. Hindi niya pinrotektahan ang kanyang katawan ng sobra, habang gyera. Nagmarcha siya sa daanan na parang isang nakadamit na payaso, habang nagdurusa mula sa mga walang katapusan na mga sigaw ng mga tao. Bahagya niyang natiis ang pagmamarche ng perpekto na military formation, katulad ng aso ng emperor. Bakit hindi ka magsabit ng mga painting dito at doon? Nakakainip dito. Gayunpaman hindi ito ang ipinag-aalala niya ng sandaling iyon. Isang hindi imbitadong bisita ang sumunod sa kanya sa pribadong kwarto. At naging mapanganib ang lahat. Bagaman siya ay nasa kalagitnaan ng pagbibihis. Ang lalaki ay walang hiyang gumala sa paligid na umukupe sa kapaligiran. Ito ang aking silid tulugan. Istrikto na pagsasalita. Hindi ito ang iyong silid tulugan. Ito ay sala na nagsilbing isang silid tulugan. Ang lugar na ito ay perpektong nababagay sa isang panauhin. Ang silid ng mga panauhin ay nasa unang palapag. Kung hindi ngayon, kailan ako pwedeng makabisita sa iyong bahay? Huwag kang madamot. Mayroon akong mga magagandang art piece. Ipapadala ko ang iba sa iyo. Natiis niya ang papalaking galit sa kanyang puso. Ang isa sa mga hindi alam kung ano ang totoong nararamdaman mula sa kanyang panlabas na itsura. Malamig ang kanyang ekspresyon, habang ang kanyang pulang mata ay mukhang kalmado at payapa. Wala siyang pakialam, at hinayaan ang kanyang taga-silbi na sumama sa kanya. Habang siya ay bumibihisen, naghahanda siya para sa pagdiriwang mamayang gabi. Sa totoo ay magpapahinga siya, at magpapakita bago magtapos ang bulwagan. Kung hindi lang dahil sa nakakainis na hindi naimbitahan na bisita, ay maaari na siyang pumunta ngayon sa pagdiriwang. Sinabi niya, habang nagbobotones ng sleeve. Sige, pero ang party ay hindi 3 araw, kundi 5. Babawiin mo ba ang mga sinabi mo? Nakuha ko na, Buke, bakit ayaw mo umattend sa mga social event? May masasarap tayo na alak, pagkain, kasama ang mga magagandang babae. Bakit hindi ka magsaya sa oras mo dito? Mayroon na akong maraming alak sa bahay. Wala akong masyadong hilig sa pagkain ng masarap. Kahit ano pa, kahit hindi ako umattend sa mga pagdiriwang, mayroon na akong mga babae at sapat. Hindi lang ito para sa mga tungkulin. Buke, kailangan tulungan mo ako makalabas dito, nangako ka. Nangako ako na tutulungan kita kapag naging susunod ka na emperor. Ganun ba? Sa palagay mo sino ang susunod na emperor kung hindi ako? Si Crown Prince Quiz ay tumayo ng may confident. Mag-usap tayo kapag naging sunod na emperor ka na. Kahit sino ay hindi alam kung ano ang mangyayari sa mundo. Si Quiz ay hindi nag-alala sa kanyang mga sinabi pero simpleng nagbuntong hininga. Mas mahirap ka palang makuha kaysa sa mga mahiyaing dalagang mga babae. Ang malagkit na lalaki ay hindi sikat. Buke, isa ba itong biro? Biro ito, tama. Si Quiz ay tumawang nalilibang pero ang isang lalaki ay masigasig. Umalis na tayo. Gusto na niyang sirain ang hindi imbitadong bisita sa kanyang pribadong silid sa lalong madaling panahon. Ang empleyada sa tindahan ng damit ay hindi nakatulong pero nailigtas ang araw ng dalagitang babae na nakakaawa. Si Lucia ay nagbayad ng higit sa doble para sa pagre-repair. Ayon sa empleyada, ito ang araw kung kailan mainam ang presyo. Gayunpaman hindi siya kumuha o nag-hire ng kahit sino upang tumulong sa kanya mag-makeup at mag-ayos ng buhok. Sa kabutihang palad si Lucia ay marunong ng basic sa makeup at hairstyles techniques. Pero kung may makakakita na professional beautician sa kanya, magrereklamo ito sa miserableng teknik at kabuuang itsura. Nang oras na marating ni Lucia ang silid ng piging, siya ay napagod. Ang kanyang mga hita ay masakit mula sa pagtakbo sa lahat ng dako ng bayan.
Isa pa inayos niya ang kanyang makeup at hairstyles ng ilang beses dahil sa kaunti niyang nalalaman na nagdulot sa kanya ng stress. Ang lahat ng pinagpaguran ay hindi dapat masayang. Bagaman marami na siyang nadaluhang pagtitipon sa kanyang panaginip, siya pa rin ay sobrang kinakabahan at nag-aalala. Napakaraming tao, masasagasaan ako kung hindi ako mag-iingat. Ang pinaka-atraksyon sa bulwagan ay ang mga taong nag-uusap sa buong paligid ng bulwagan. Sa mga maharlika gusto nila ang mga kasiyahan at mga piging. Umiiwas sila, dahil sa giyera. Kaya mukha silang masasaya at buhay na buhay ngayon. Hindi ito pagmamalabis kung sasabihin na ang lahat ng maharlika sa kapital ay umattend sa piging. Ang matataas na klase ng pagdiriwang ay limitado lang ang imbitasyon. Ang mga maharlika ay hindi nakikisalamuhan ng gusto sa mga tao na hindi nila kauri. Imposible na ang mga mababang klase ng maharlika ay makasama ang matataas na klase ng maharlika, hindi katulad ngayon. Sa makatuwid, ang kahit sinong maharlika ay naghahanap ng koneksyon sa mas matataas na ranggo na maharlika na nandoon. Isa itong magandang pagkakataon na magkaroon ng kakilala na high rank na dugong bughaw, at magkaroon ng pangalan para sa kanilang sarili. Ang aran niya o chandelier ay kumikinang sa lamesa kung saan bumabaha ng mga pambihirang mga pagkain. Ang maharlikang mga babae ay nababalutan ng mga kinahuhumalingan nilang damit at mga alahas, habang ang mga lalaki ay may maayos na damit na nakapalibot sa kanila. Ang musika ay patuloy sa malumanay na tunog sa background na lumikha ng kaaya-ayang karanasan sa gabi. Nag-alala si Lucia kung matatagpuan niya ito sa maraming tao, pero hindi ito masyadong mahirap. Payak siyang sumunod sa pansin at hakbang ng lahat, at natagpuan ang kanyang sarili sa harapan nito. Siya iyon. Si Hugo Taran. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Mas kaakit-akit ito kaysa nang makita niya ito sa kanyang panaginip. Normally ang mga tao ay naririnig ang kanyang pangalan, bilang Warblack Lion. Gayunpaman 10 sa bawat 10, ang mga tao ay nabigla sa kanyang gwapong itsura. Hindi siya nagpakita bilang magaspang at mabagsik. Ang kanyang gwapong dating ay walang katulad. Ang pansin ay napako sa kanyang pitch black na buhok at scarlet eyes, pagkatapos ay nalugod sila sa hugis ng mukha nito. Nang binuksan nito ang manipis na labi, ang lahat ay natahimik at nakinig sa kanyang mga salita. Si Lucia ay nalulugod sa gwapo nitong itsura, habang nagsasalita. Nang mabilis niyang nabawi ang kanyang ulirat sa pagka-shock, habang tumingin sa paligid upang tingnan kung may nakakita sa kanya. Mabuti na lang walang kahit sino ang interesado sa nakakaawa at pangit na dalaga. Kontratadong kasal. Si Lucia ay napalunok ng mariin. Magtatagumpay ba ako, sa isip niya. Ang antas ay masyadong mataas. Hindi siya ang lalaki na dapat maglakas ng loob tingnan. Nadama niya ito sa kanyang isip at nasabi sa kanyang sarili. Sino ang may mataas na kumpiyansa na madala si Hugo sa bulwagan? Gusto niyang magparada sa paligid habang suot ang mababang uri ng kayamanan. Sa paningin ni Quiz, ang duke ng Taran ay ikinonsidere na kayamanan. Ginawa niya ang lahat na kanyang makakaya upang makuha ang duke sa kanyang tabi. Si Hugo ay pagod na at gusto nang umuwi. Kapag si Klitz na ang susunod na emperor, kailangan niyang gawin ang mga bagay na ito upang matulungan siyang makakuha ng suporta, pero dapat pa itong pag-isipan sa hinaharap. Hindi niya naisip kung kailangan magbigay ng effort para sa kapakanan ng Crown Prince. May pakiramdam siya, na may patagong nagmamanman sa kanya ngayon. Siya ay perpektong mangangaso sa kanyang buong buhay. Madaling niyang nararamdaman kung may nagtatangka sa kanya. Wala siyang nararamdaman na masamang intensyon. Pero siya ay naiinsulto, at ginawa siyang target. Tumingin siya sa paligid. Isang babae. Ito ay hindi inaasahang babae. Mayroon itong brown na buhok at asul na damit. Isa siyang batang dalaga, na umapak sa mga may katamtamang gulang. Nang tumingin si Hugo sa babae, umiwas ito sa kanyang tingin, pero nalaman na niya ang totoo. Ginamit niya ang may paghahangad na tingin sa babae. Pero ang babae na may buhok na brown ay hindi nahuhulog sa mga ganoong uri. Mukha siyang may gustong sabihin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabalisa at minsan ay sobrang desperado. Kung may gusto siyang sabihin, ay lalapit siya sa katapusan. Nagkaroon siya ng interest dito. Pero ang matigas na pagtitig nito ay nagpatuloy, at naabala ang kanyang diwa ng walang tigil.
Ngayon siya ay sumusulyap dito paulit-ulit upang makita kung ano ang gagawin nito. Wala siyang kausap na kahit sino sa bulwagan, o kung sumasayaw ba siya. Simple lang itong nagpapatuloy tumingin sa kanya. Sa mabilis na pagkakataon ng mag-isa siya, nakita niya ito na humakbang ng isang beses palapit sa kanya. Pero nang may ibang lumapit sa kanya, ito ay umatras. Napayuko ito nang hindi sinasadya. Ang party ay malapit nang magtapos, at hindi pa ito lumalapit sa kanya. Lubusan imposible makalapit sa kanya. Pakiramdam niya, siya ay isang kalaban ngayon. Ang mga tao ay ayaw siyang iwan. Walang kahit isang normal na tao ang nasa kanyang paligid. Karamihan. Si Crown Prince Quiz, Hus the Ninth, ay hindi lumayo sa paligid ng duke. Ang pinakamanunulsol sa nakakatakot kong kasal ay nandoon. Ang ipinapahayag ni Lucia ay ang kanyang stepbrother. Bagaman silang dalawa ay magkadugo, wala itong responsibilidad na alagaan siya katulad ng isang tutuong pamilya. Ipinanganak sila sa magkaibang sinapupunan, na ginawa silang hindi naiiba sa mga taong hindi magkakilala. Ang kasiyahan ay natapos na, at wala siyang nasabi kahit isang salita sa duke. Kalimutan mo muna ang makausap siya, hindi mo nga magawang makalapit, sa isip niya. Anong gagawin ko, dadalo ba uli siya sa pagdiriwang bukas? Hindi siya sigurado kung dadalo muli ito bukas, at baka ang gabing ito lang ang kanyang pagkakataon. Si Lucia ay nagdesisyon na pumunta muli sa susunod na araw. 5 araw na. Ito ang huling araw. Bagaman ang kapital ay tuloy-tuloy sa pagdiriwang sa loob ng 5 gabi, walang sino man ang mukhang pagod. Kapag natapos na ang pagdiriwang, saka lang mapapagod ang mga tao, at mananatili sa bahay ng sandali. Magiging napakatahimik muli ng mga matataas na maharlika kung minsan. Kung ikukumpara ang una at pangalawang gabi, medyo marami ng tao ang hindi pumunta. Ang karamihan lang sa pumunta ngayon ay mga adik sa party. Sa isang banda, naghahanap sila ng partner, upang makasama sa madilim na corridor o sa hardin. Hindi lahat ng nandoon ay upang magsaya sa party. Nagpunta sila doon dahil masasarap na pagkain. Ang iba ay naghahanap ng mga bagong koneksyon, at ang iba ay nagbibigay ng mapang-akit at maingat na tingin. Salungat sa lahat, ang mapag-isang si Lucia, na malayo sa lahat at sip ng walang alkohol na alak. Inubos niya ang kanyang 5 araw na nakatayo ng buong gabi, habang nakasuot ng heels, at nagbibigay ito sa kanya ng matinding sakit. Ang kanyang corset ay hindi eksakto, pero ito ay humigpit sa kanyang dibdib. Sa madaling salita, siya ay nahihirapan huminga. Bagaman siya ay nagugutom, ang alam lang niya ay tumikim ng kaunti, dahil sa kanyang corset. Bagaman ang halimuyak ng pagkain ay nakakaakit, tinrato niya ito bilang background decoration. Hindi komportable na pumunta sa bathroom. Kaya ang ginawa na lang niya ay uminom ng isang champagne upang mabasa ang kanyang tuyong labi. Si Lucia ay lubhang depressed ng sandaling iyon. Hindi niya alam kung siya ay nagugutom, o dahil hindi siya makalapit sa duke sa loob ng 5 araw. Ang dalawang bagay na iyon ang dahilan kung bakit nade-depressed si Lucia. Tumingin siya sa lalaking nakaitim na coat sa hindi kalayuan. Mukha siyang angat kung ikukumpara sa lahat ng nandoon sa lugar. Matangkad ito at may tayong balikat, at balingkinita na baywang. Bagaman hindi nakikita ang kanyang katawan, masasabi na ito ay nasa magandang kondisyon. Wala na masyadong oras na natitira ngayon. Hindi man lang niya nabati ito, noong matapos ang party. Hindi siya sigurado kung magkakaroon pa ng pagkakataon na makilala niya ito. At least nagawa kong tumingin sa kanyang mukha, na dumating sa punto na hindi ako nagsisisi. Palihim niyang sinubaybayan ang lalaki sa loob ng 5 gabi. Inaamin niya na naging dahilan ito ng kanyang pagkahumaling sa paggawa ng kanyang kilos. Siya ay gwapong lalaki na maganda sa paningin ng mata. Nakakatuwa pagmasdan ang mga nasa paligid rin nito. Lalo na sa mga babaeng pinapatayo ang kanilang dibdib para sa kanya. Siya ay gwapong likha, pero hindi niya binibigyan pabor ang kanyang itsura. Ang kanyang ekspresyon ay palaging malamig, walang kasiyahan, gulit, o kalungkutan. Minsan bahagyang nakaukit o nakataas ang kanyang kilay. Kapag tumawa siya, ang kanyang labi lang ang nakangiti. Ang kanyang itsura ay nagbibigay sa tao ng pagkatahimik. Natural na magpahiwatig siya ng kanyang presensya na nakahihigit sa iba. Ito ang dignidad ng mananakop at kahinahunan ng malakas.
sa mga tumingin sa kanya mula sa malayo ay na-surprise ng duke ng Taran sa gwapo nitong pagtingin. Pero sa mga nakausap nito ay naiintindihan kung bakit ang duke ay binigyan ng titulo na War Black Lion. Ang mga dominanteng lalaki ay naiiba, palaging may mga babaeng nakapaligid upang mangakit na may pagnanasa. Naiintindihan ni Lucia ang maraming babae na sinusubukan makipag-usap sa duke. Siya ay mayroong mataas na posisyon at maraming kayamanan. Siya ay gwapo at bata pa. Mayroon siyang lahat na kung ano man ang hihilingin. Wala siyang asawa o kasama. Kahit maghanap pa mabuti sa mundo, mahirap makakita na taong ikukumpara sa kanya. Siya ay pinakabihira sa mga bihira. Kung si Lucia ay may mataas na katungkulan sa lipunan, hindi siya mag-aalangan makihalo sa mga babae na naroon. Hindi posible na palapitin niya ang distansya niya sa duke. Mayroon din isang tao na pagod katulad ni Lucia ng sandaling iyon. Ang kanyang stress level ay mas mataas pa kaysa kay Lucia. Ang mga walang kwentang latak na nakadikit sa kanya na parang isang glove, ay sinusubukan ang kanyang pasensya, at gustong malaman kung kailan titigil ang mga ito at umalis. Namimiss niya ang battlefield. Pwede niyang patigilin ang mga tao hanggat gusto niya sa lugar na iyon. Ang maliit niyang kasiyahan sa buhay ay ang pagpugot ng ulo, sa mga tumatawag sa kanya na halimaw. Ito ay magandang bagay habang wala siyang armas. Naniniwala siya sa kanyang pasensya, pero hindi 100%. Inilipat ni Hugo ang kanyang tingin sa gilid. Walang nakakapansin na siya ay nag-obserbo ng mga bagay sa tao, sa lahat ng oras. Walang pagbabago. Ang babaeng mahiyain na may brown na buhok, ay nakatayo sa pareho paring lugar, habang hawak ang parehong baso hanggang ngayon. Sa loob ng 4 na araw, hindi siya nagpalit ng kanyang pastel blonde na damit. Hindi siya madalas umattend ng mga pagdiriwang. Pero sapat ang kanyang talino, upang malaman na ang mga babae ay hindi na isusuot ang damit sa susunod na araw. Sa 5 mahabang araw ng bulwagan, katulad nito, mayroon dapat silang mga 3 damit at pinagsasalitan. Kung sila ay sobrang hirap, hindi nila kaya bumili ng 3 damit. Mas mabuti kung hindi na sila magpakita, upang hindi makakuha ng pagmamaliit sa kanyang paligid. Hindi niya nakita na sinubukan nitong makipag-usap kahit kanino, kahit isang beses. Tungkol ba ito sa pera, sa isip niya? Kung interesado siya sa kanyang pera, mas mabuti na sabihin niya ito ng harapan. Handa siyang bigyan nito ng pera nang walang tanong. Humanga siya sa matatag na pagkatao nito. Sa totoo lang ang plano niya ay umattend sa unang araw lang. Pero nagdesisyon siya na umattend muli sa pangalawa. Naging interesado siya kung pupunta ba muli ito sa susunod na araw. Nanatili ito sa isang sulok na may kaparehong damit at nagpatuloy sa pagtingin sa kanya. Kung intensyon niyang makuha ang pansin nito sa pamamagitan ng isang damit sa loob ng ilang araw, gusto niyang sabihin ang mensahe na nagtagumpay na ito. Noong pangalawang araw hindi ito lumapit sa kanya. Pwede siyang lumapit dito at magsimula ng pakikipag-usap pero hindi niya ginawa. Hinintay niya na ang babae ang unang lumapit sa kanya. Parang isang laro na ang pagkapanalo ay malapit na sa finish line. Sa huli, nakagawa ito ng record sa pamamagitan ng pag-attend ng party sa loob ng 5 araw na sunod. Sa huli, ang babae ay hindi lumapit sa kanya, at pinanatili ang malayong distansya sa pagitan nila. Malamang dahil ito sa mga taong ito. Ang lahat ay sinisigurado na magkakaroon ng magandang impresyon sa duke. Pero kapag tumalikod na si Hugo sa kanila, ang plano niya ay burahin ang lahat ng taong ito sa kanyang isipan. Mukhang lalapit siya sa akin kapag mag-isa na lang ako. Kailangan kong maghanap ng lugar kung saan ako hindi makikita ng mga tao. Umattend siya ng party sa loob ng 5 araw, at sa kanyang pagiging mausisa, para sa babaeng mamamatay na sa pagiging mababa. Si Quiz na palagi niyang kasama na parang bubble gum, ay umalis at pumunta kung saan. Paumanhin sandali. Nang si Hugo ay nag-request ng kanilang pangunawa, ang ekspresyon ng lahat ay pag-aatubili, at pinanood ang kanyang likod hanggang sa mawala. Umaasa ang mga ito na babalik kapag natapos na ang kanyang tungkulin at hihintayin siya habang masayang nakikipag-usap sa iba. Si Lucia na stalker ay nabigla sa kanyang hindi inaasahan na kilos. Hindi siya ang tipo na makikihalubilo sa party. Madalas itong nananatili sa isang lugar lang, at ang mga tao ay natural na pinapaligiran siya.
Ito ang unang pagkakataon na pupunta siya sa ibang lugar na mag-isa. Si Lucia ay nag-alangan ng ilang sandali. At nagdesisyon na sumunod dito. Baka ito na ang una, o ito lang ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan naglalakad si Hugo. Napansin niya na may sumusunod sa kanyang likuran. Ano ang susunod na gagawin ko ngayon? Napatawa siya sa kanyang sarili. Napagtanto niya na nakakatawa, na kailangan pa niyang mamoroblema upang marinig lang ang sasabihin ng babae. Hindi siya nag-aaksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay. Hindi niya ito basta mabaliwala. Hindi siya interesado na dalihin ito sa kama. Para sa kanya may dalawang klase ng babae. Ang isa ay gusto madala sa kama, at ang isa ay ayaw. Ito ang unang pagkakataon na siya ay na-curious tungkol sa babaeng panghuli na klase. Medyo nakakainip din ang araw na ito. Ang mataas na tensyon ng mga sundalo na tinangay ng kabaliwan, at ang pakiramdam ng mainit at malagkit na dugo. Nananabik siya sa mga bagay na ito. Inalis niya sa kanyang pag-iisip ang tungkol sa mga gyera. Sa ibang kaso, masyado siyang nagtataka tungkol sa layunin ng babae. Patungo siya sa East Garden. Ang buwan ay maliwanag doon, pero dahil doon, hindi ito magandang lugar para sa mga sikretong pakikipagrelasyon. Malamang ito ang pinakamagandang lugar upang mag-isa, na walang maririnig na malalakas na daghoy. Komportable siya sa fountain na pinupuno ng tubig. Walang tao sa paligid, pero hindi malungkot. Kontento siya sa napiling lokasyon. Tumingin siya sa mga nadudurog na tuyong mga dahon. Nang magpakita ang babae, ang maliit na kaligayahan sa puso niya ay umagos palayo sa ilang hakbang. Hugo. Isang babaeng blonde ang ipinagkaloob na katulad ng isang batong hiyas sa ilalim ng buwan. Ang kanyang ekspresyon ay napako sa itsura ng babae, na mayroon kaakit-akit na mukha. Ikaw lang ang pinapayagan ko na tawagin ang pangalan ko sa nakaraan. Lady Lawrence. Ang batang dalaga ay nakaramdam ng matinding pagkabigla, habang ang kanyang mga mata ay nakatingin. Kinuha nito ang pribilehyo na tawagin ito sa kanyang pangalan at hindi tinawag sa natural na pangalan, katulad sa nakaraan. Si Sofia ay tumingin na may nagliliwanag na mata, na may luha at kumagit sa kanyang pulang labi. Pakiusap, patawarin mo ang aking pagiging walang galang. Naabala ba kita sa paglalakad? Hindi, napansin na kita. Masisiyahan ako kung aalis ka na ngayon. Kahit sandali lang. Kahit sandali lang, iyon ang kailangan ko. Ang iyong pagtingin please. Marahan na patahimik si Hugo. May mga salita pa bang naiwan tungkol sa pagitan nating dalawa? Masyado kang walang puso. Bakit mo ako pinapaalis? Naniniwala ako na nagsalo ang ating puso ng isang beses. Sumagot siya ng kakaiba sa babae, na malapit nang umiyak. Lady Lawrence, hindi ko ibinabahagi ang puso ko kahit kanino. Ibinabahagi ko lang ang aking kama. Si Sofia ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig habang ang mata ay puno ng luha. Ang kanyang balikat ay nanginginig, habang pinupunasan ng panyo ang kanyang luha. Si Hugo ay hindi nag-abala na aluin ito, at tumayo sa malayo na ang kamay ay nasa kanyang likod. Magsisimula siyang mayrita. Ito ang dahilan kung bakit huminto na siya sa pakikipaglaro sa mga hindi pa kasal na babae. Palagi silang sumisira sa patakaran. Nakakabigla panoorin ito, kaya tumalikod siya. Tumingin si Sofia sa lalaki na naglagay ng malaking harang sa pagitan nila na may nagagalit na mata. Hindi siya makapaniwala sa panlalamig nito. Habang nakatingin ito sa kanyang likuran, ang kanyang nararamdaman ay dahan-dahan nagbago patungo sa pagiging mainit. Si Sofia ay tumakbo, at yumakap sa likod ni Hugo. Iniyapos niya ang kanyang mga kamay sa dibdib nito, at isinandal ang mukha sa likod. Puno siya ng emosyon at ang init ng katawan nito ay tumagos sa kanya. Nakaramdam siya ng pagsisisi habang iniisip ang mapusok na gabi nilang dalawa na magkasama. Ang katawan ni Sofia ay nanginginig na makita ito na humarap at humakbang paatras upang mapanatili ang kanilang layo sa pagitan nila. Hindi siya nagbigay dito kahit na maliit na pasobra. Ano ang nagawa kong mali? Ang nagawa ko lang ay magtapat ng aking pag-ibig sa aking mahal. Bakit nagpadala ka sa akin ng mga roses para sa pakikipaghiwalay? Sobra ang ginawa mo. Bakit napakatanga ng babaeng ito? Ibinigay ko na ang katotohanan sa iyo simula pa lang. Sinabi ko na itabi mo ang iyong puso, para sa sarili mo. Sinabi mo sa akin na gagawin mo iyon.
Nagpapanggap ka ba na walang muwang ngayon? Hindi nakalimutan ni Sofia ito. Hindi niya nakalimutan na siya ay hihiwalayan kapag sinabi nito ang pag-ibig nito sa kanya. Ang lahat ng babae bago siya ay nakaranas ng ganoon. Pero ang malamig na lalaking ito ay tinawag ang kanyang pangalan na may mainit na pagtanggap, habang yakap siya, at nakalimutan ang lahat tungkol dito. Naiiba ako, hindi mo ako kalaguyo, katangi-tangi ako. Si Sofia ay sumunod sa mga yapak ng mga naunang hangal na babae, bago siya. Nahulog siya sa kategoryang tinatawag na past women. Pwede ba tayong magsimula muli? Hindi ko na muli ipapakita ang aking puso. Okay lang kung may hahagkan ka na ibang babae. Pakiusap panatilihin mo ako sa iyong tabi. Isa kang magandang bulaklak, Lady Lawrence. Nasira ko ang bulaklak na ito at inilagay sa isang vase. Pero ang kapalaran ng bulaklak na ito ay nalante na at wala nang iba pa. Nanginig ang labi ni Sofia at inisip na siya ang bulaklak. Ang bawat salita nito ay dumudurog sa kanyang puso. Noong sila pa ay magkasama, ang pakiramdam niya ay hawak niya sa kamay ang mundo. Siya ay magiliw at masigla. Hindi ito nag-aalangin na ibili siya ng mga regalo. Kapag may sinabi siya na maganda, ireregalo niya ito sa susunod na araw. Ipinarode niya ang lahat ng regalo nitong mga kwintas at mga hikaw, sa lahat ng pagdiriwang na kanyang pinuntahan. At kahit itinago niya ang kanilang relasyon, hindi siya nagpakita ng kahit anong pagtutol. Isang araw, isang babae na nakarelasyon ng duke, ang nagbigay ng babala kay Sofia. Kung gusto mong manatili sa kanyang tabi, huwag mong subukan lumapit. Maging masaya ka sa mga araw, hanggat hindi mo natatanggap ang mga rosas. Noong oras na iyon, itinuring niya ang mga salitang iyon na walang kwenta. Nang mapagtanto niya ang katotohanan, masyado na itong huli. Ang asawa ni Count Falcon ay nakuha ng iba. Baliwala ba siya, katulad ng isang nalalantang bulaklak? Matagal na panahon na nang sila ay naghiwalay. Pero si Sofia ay lumapit muli nang marinig ang mga haka-haka sa paligid. Maraming nakakaalam na ang asawa ni Count Falcon ay namatayan na ng 3 asawa. Hindi makaya ni Sofia ang katotohanan na mapupunta siya sa babaeng iyon. Habang tumatagal ang pag-uusap nila ni Hugo, mas lalo siyang naiirita. Mabilis niyang sinuri ang damuhan. Mayroon nakikinig sa kanilang dalawa hanggang ngayon. Sigurado si Hugo na ito ang babaeng iyon. Ang kanyang mithiin ay hindi ipaalam ang kanyang mga nakaraang relasyon sa babae. Iniisip niya kung ano ang sasabihin ng babaeng nagtatago sa kanya. Pero ngayon ito ay masyado nang nakaaabala. Wala kang karapatan na magdesisyon kung kanino ako matutulog. Huwag mong isipin na masyadong mataas ang iyong sarili. Isa siyang isinumpang babae. Nag-aalala ako na baka masaktan ka. Nagbigay siya ng maraming effort kay Sofia sa kama. Hindi ito ang unang lumapit sa kanya, siya ang lumapit upang isayaw ito at akitin sa kama. Naging masaya siya dito kaysa sa ibang mga babae. Mas maganda siya at materyosa. Sa hinaharap pinlano niyang humanap ng babaeng kasalungat nito. Lady Lawrence. Ang boses nito ay mas lalong malamig at nagbigay ng maayos na pakikipagkasundo. Ayaw kong magbigay ako ng emosyon upang hindi ako magalit. Kung ipagpapatuloy mo ko na lalo akong magalit kaysa ngayon, kailangan mo itong pagbayaran. Hanggang ngayon, ang lahat ng tao na ginalit ako, ay nagbayad ng kanilang buhay. Ang mukha ni Sofia ay parang naubos ang dugo at namutla na katulad ng isang piraso ng papel. Huwag mo akong galitin. Ang mga labi ni Sofia ay nanginig habang nakatingin kay Hugo. Tumalikod siya at tumakbo palayo ng buo niyang lakas. Pinanood ito ni Hugo hanggang sa mawala. At inilipat ang kanyang atensyon sa isang lugar. Lumabas ka na. Oras na para tumigil ka sa pagiging tsismosa katulad ng magnanakaw na pusa. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.